Nagsimula ang kwento sa kabundukan ng Romsdalen, Norway. Dinala ni Tobias ang kanyang anak na si Nora para makita ang The Troll Peaks. Tinasabi ng fairy tale na 13 troll ang nagtipon dito para sa isang kasal, ngunit nalasing sila kaya nawalan sila ng malay at naging mga bundok. Iniisip ni Nora na siya ay matanda na para sa mga fairy tales, na masakit pakinggan para kay Tobias, at sinabi niya na kailangan mo muna paniwalaan ang mga bagay para makita ito. Makalipas ang 20 taon, sa baybayin ng Atlantiko ng Northwestern Norway, si Nora ay isang arkeologo sa isang ekspedisyon sa paghuhukay kasama ang kanyang koponan. Karamihan sa kanila gusto na sumuko dahil wala silang nahahanap sa loob ng 6 na buwan at ubos na ang pondo, ngunit si Nora ay matigas ang ulo at patuloy. Ang kanyang pagpupursige ay nagbunga at nakahanap ng bungo ng dinosaur, kung saan ang dalawa ay natutuwa. Samantala sa kabundukan ng Dovra, isang construction group ang gumagawa ng bagong riles sa pamamagitan ng pagbutas sa mga bundok. Nakakuha ito ng atensyon mula sa mga aktivista na laban sa pagkasira ng kalikasan, ngunit hindi sila pinapansin. Nang nagpasabog sa butas, isang bagay sa kaloob-looban ng mga bundok ang sumisigaw at naging sanhi ng pagguho at tumakbo ng mabilis ang mga manggagawa. Ang insidenteng ito ay agad na nakita ng Norwegian Armed Forces na nagpadala ng aircraft upang tignan ito. Si Sigrid ang namamahala sa mga kamera at mabilis na pinagsama-sama ang clip, at ipinapakita niya ito sa nakatataas, na nagpasya na ito ay problema upang alertuhan ang punong ministro Barrett. Ipinakita ni Barrett ang lahat ng pinsalang dulot ng hindi malamang puwersa. Sa nakita ng tagapayo ni Barrett na si Andreas ay parang mga bakas ng paa, natawa si Barrett ngunit hindi makatotohanan at binibigyan niya si Andreas ng 2 gawain, ilihim sa press ang impormasyong ito at maghanap ng ilang eksperto na makakatulong sa kanila sa problemang ito. Makalipas ang ilang sandali, sinundo ng helicopter si Nora sa kalagitnaan ng kanyang pagdiriwang, at hinihiling sa kanya na sumama upang malaman ang pambansang seguridad. Sinalubong ni Andreas si Nora sa base at dinala siya sa isang pagpupulong, kung saan nandun si Barrett, at pinakamahalagang pinuno ng militar, at ilang siyentipiko ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente sa kabundukan. Nang ipinakita ni Nora ang kanyang sarili bilang isang paleontologist, hindi siya masyadong pinapansin dahil ang mga dinosaur ay wala na, kaya hindi sila maaaring maging sanhi nito. Bagamat hindi pa masabi ng koponan ang posibilidad ng pag-atake ng militar mula sa ibang bansa, sa ngayon ay tila pinapabore ng mga ulat ang teorya ng sanhi na likas na geological. Lumilitaw ang mga video sa screen na nagpapakita ng butas at mga paratandaan, na nag-uudyok sa mga siyentipiko na teorya tulad ng mga sinkholes o mga gas sa ilalim ng lupa. Nagsalita si Nora upang sabihin na ang mga crater na iyon ay malinaw na mga bakas ng paa, ngunit muli, hindi siya sineseryoso dahil iniisip niya na halimaw ang may gawa, na isang baliw na ideya. Ang isa pang pagkagambala ay mula kay Sigrid na nanghack ng telepono ng isa sa mga aktivista at nakakita ng live na footage ng insidente. Ang pagkawasak ay medyo nakakabahala na panoorin, pinaulit muli ni Nora kay Sigrid ang video, mas mabagal sa pagkakataong ito. May malinaw na sumisigaw na tunog sa background, katulad ng isang hayop, at sa anino sa mga bumabagsak na bato, mayroong isang malaki at mahiwagang hugis humanoid. Samantala sa Lesha, isang matandang mag-asawa ang nagtataka na hindi tumitigil sa pagtahol ang aso. Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay, kaya nagmadali ang mag-asawa na magtago sa kanilang basement bago magsimulang gumuho ang lahat. Sa sandaling huminto ang pagyanig, lumabas ang mag-asawa upang makita ang nangyari sa kanilang bahay. Bumalik sa base, hindi pa rin maniwala ang mga nakakataas na ang mga bakas ng paa ay maaaring iniwan ng isang uri ng higanting nilalang, at sinabi ni Nora na anuman ito ay kailangan nilang kumilos laban dito sa halip na umupo at makipagtalo ng maraming oras. Humanga si Barrett sa kanya at ginawa niyang opisyal na scientific advisor si Nora, pagkatapos ay hiniling niyang sumama kay Andreas sa Lesha upang tingnan ang pinakabagong insidente. Sa helicopter, tinanong ni Andreas si Nora kung paano siya naging paleontologist, kaya sinabi ni Nora sa kanya na mahal niya ang kalikasan mula pa noong bata siya, at ang kanyang kiddie love para sa mga fairy tales ay nag-evolve sa pagnanais na hanapin ang mga tunay na halimaw sa ilalim ng lupa. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 10 taong gulang, at ang kanyang ama ay isang propesor ng pinagmulan ng mga mythologies at folklore, ngunit habang tumatanda, mas lumiliit ang pag-intindi niya sa realidad at fiction.
Ito ang dahilan kung bakit hindi nakita ni Nora si Tobias sa loob ng maraming taon, sinabi ni Andreas na gusto niyang maging isang manunulat at nasasabik siya sa posibilidad na magkaroon ng supernatural na dahilan ang insidenteng ito, ngunit pinatigil siya ni Nora nang makarating sila sa kanilang destinasyon, na nabigla sa pinsala na nakita. Si Nora ay tinanggap ni Kapitan Christopher, at ipinakita sa kanila ang mga bakas na nagmula sa kabila ng ilog at patungo sa lambak na 2 milya sa timog sa mga bundok bago mawala. Ang mga sundalo ay ganap na masid sa lugar, ngunit wala silang nakitang iba pang mga pahiwatig. Tinanong ni Nora ang matandang mag-asawa ng ilang mga katanungan, ngunit hindi nila gaanong nakita dahil nakaharang sa araw ang isang higanteng gumagalaw na figure. May narinig nga sila, isang malakas na alulong na parang napakalungkot na himig. Pagkatapos, tinitingnang mabuti ni Nora ang pinsala at napansin niya ang isang kakaiba at malakas na amoy at tinawag na hypernature. Gumagamit din siya ng UV light upang maghanap ng mga biological na bakas, ngunit wala siyang ibang makita kundi lupa at mga bato. Hiniling ni Nora na dalhin siya sa lugar kung saan biglang nawala ang bakas, at ang thermal scanner ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay, tanging mga bundok. Dahil napakalaki ng nilalang na ito para magtago, naisip ni Nora na may kakayahan itong mag-camouflage. Si Nora ay nagsimulang gumawa ng ilang mga teorya, ngunit hindi pa rin siya sigurado, kaya dinala niya sina Christopher at Andreas upang makita si Tobias, na lumabas na may dalang baril ng nakakita ng mga tao. Matapos sabihin sa kanya ni Nora na ako ito ang anak mo, tinanggap ni Tobias na papasukin sila. Ang bahay ni Tobias ay puno ng mga paperclip at pananaliksik na nagpapakita ng kanyang pagkahumaling sa paghahanap ng isang mythical creature na kilala bilang isang troll. Pinigilan siya ni Nora na magsalita tungkol sa lahat ng kanyang mga teorya tungkol sa pagiging totoo ng mga troll at sinabing panoodin ang mga footage na ipapakita niya sa kanya, na nagpapaliwanag na sa palagay niya ay maaaring may ilang mga pahiwatig ang kanyang lumang trabaho. Pagkatapos ng lahat, walang mas nakakaalam sa mga bundok na ito kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa palagay ni Tobias na ang footage na ito ay nagpapatunay na totoo ang kanyang teorya ng troll, at nang sinabi ni Nora na, edi sana nakahanap na ng DNA ng troll kung sila ay totoo, ipinaalala ni Tobias sa kanya na ang Kristyanisasyon ng Norway ay inalis ang lahat ng mga gawa-gawang nilalang at nang saysabin niya na lahat, upang ihayag sa tao, ipinadala si Tobias sa Lonely Bean. Sa palagay niya, ang pagkakaalam ng tao, ang mga ito ay engkanto, isinulat upang gawing masama at pipi ang mga troll at sila ay talagang matalino. Hindi makapaniwala si Nora sa kanyang narinig, ngunit si Tobias ay masyadong nasasabik para sa mga pagtutol at sumama sa koponan upang ipagpatuloy ang investigasyon. Pagdating nila sa lugar kung saan huminto ang mga bakas, agad na napansin ni Toby na ang topography ay mali at hindi tumutugma sa mga mapa. Itinuturo din niya na ito ay tulad ng pakikipagsapalaran muli kasama ang kanyang anak na babae, ngunit hindi nais ni Nora na magkakasundo sila. Biglang, naamoy ang hypernature at ang langit ay nagdilim habang ang bato sa likod nila ay nagmulat na mata ito ay nagpatunay na ang mag-ama ay tama. Talagang troll ang nilalang, at ang kakayahan nitong mag-camouflage ay nagbigay daan sa kanya na magpanggap na bahagi ng bundok na dahilan kung bakit mali ang topography. Tumayo ang troll, ipinakita ang makapangyarihang katawan nito at sumigaw, kaya ang koponan ay tumakbo pabalik sa helicopter upang lumayo. Nagagawa pa rin nilang makuhana ang troll, at pinakita sa base, hindi na nila maitatanggi ang katotohanan. Dinala ni Christopher ang grupo sa kanyang kampo ng militar upang tawagan ang base para ipaalam sa kanila ang kanilang nalaman. Patuloy na sinasabi ni Nora ang mga salitang, unknown creature, para hindi magmukhang baliw, ngunit sinabi ni Tobias sa lahat na isa itong troll na naabala sa pagsira sa bundok, na itinuturing ni Tobias na isang kalikasan. Tingin sa kanya ng mga nakakataas baliw at pinalayas siya, ngunit nang humingi si Nora ng karagdagang oras, hindi rin siya pinakinggan. Nag-aalala sila sa kaligtasan ng kanilang bansa kaya't maghahanda sila ng operasyong militar. Pagkatapos, galit na galit si Nora sa kanyang ama dahil sa ginawa at gusto nang umalis, ngunit nagbago ang isip nang sinabi nito na alam niyang hindi ito isang fairy tale. Tanggap ni Nora na tama siya at nanatili, at kinumbinsi si Christopher na isama sila. Sa una ay tinanggihan niya ang mga ito, ngunit pagkatapos ng ilang pagmamakaawa ni Nora, tinanggap niya ang tatlo at nangangako silang susundin ang kanyang mga utos. Gabi na sa Heidal nang makarating doon ang buong militar. Habang hinihintay nilang lumabas ang troll. Lumitaw ang troll ilang sandali, ngunit nang makalapit siya ay huminto siya sa paggalaw, at sigurado si Tobias na alam ng nilalang na naroon sila. Ang mga sundalo ay nagpaputok ngunit ang mga bala at ang mga pagsabog ay walang nagawa tulad ng hula ni Tobias.
Nagsisimulang tumakas ang lahat habang sinisira ng troll ang lahat ng dinadaanan nito, kabilang ang mga kamera na nagpapadala ng video sa base. Ang koponan ay nagtatago sa likod ng isang puno na may isang nasugatan na sundalo, at nang sila ay lumayo, ang troll ay kinuha ang sundalo upang kainin ito. Ipinaliwanag ni Tobias na naamoy ng troll ang dugo mula sa mga sugat ng sundalo. Gustong tumakas ni Nora, Andreas, at Christopher, ngunit nagpasya si Tobias na lumapit sa troll at subukan makipakaibigan. Tagulat ng lahat, ang troll ay talagang huminto sa paggalaw at sinagot ang malumanay na mga salita ni Tobias na may mapayapang mga daing, ngunit sa kasamaang palad. Muling pinaputokan ng isang truck ang troll, at nang tumalikod ang nilalang para mag-counterattack, hindi sinasadyang nataman nito si Tobias. Habang lumalayo ang troll, nagmamadaling lumapit si Nora sa tabi ng kanyang ama, at binibigkas ni Tobias ang mga salitang, "The Palace, The King, Home," at namatay. Pagbalik nila sa base, abala si Nora sa paghahanap sa pananaliksik ni Tobias para makalimutan ang sakit at maghanap ng solusyon. Nang dumating sina Andreas at Christopher upang suriin siya, ipinaalam nila sa kanya na nawala sa paningin nila ang troll, ngunit naghahanda ang hukbo para sa isang airstrike. Iniisip ni Nora na ang pag-atake na ito ay magkakaroon ng parehong resulta tulad ng una, ibig. Sabihin ay kailangan nilang mag-isip ng paraan. Tinasabi sa mga fairy tale na hindi gusto ng mga troll ang sikat ng araw, ngunit nakita nila ang isang ito na lumabas sa liwanag ng araw. Ang iba pang palatandaan na mayroon sila ay ang pagbanggit ni Tobias kung paano nawasak Christianisasyon ng troll, na nagbibigay ng ideya kay Nora. Nakipag-ugnayan sila kay Barrett at sa iba pa upang ipaliwanag na ang mga kwento ay nagsasabi na ang mga troll ay naghahadges ng mga bato sa mga simbahan kapag narinig nila ang mga kampana, ibig sabihin, mga kampana ang kailangan nilang gamitin. Iniisip ng mga pinuno na ito ay katawa-tawa, kaya't sinabi ni Christopher na wala nam silang alam na paraan at kailangan nila ng alternatibo, kaya nag-aatubili na binigyan sila ni Barrett ng pahintulot na isagawa ang plano. Lumilitaw muli ang troll ilang sandali, papalapit sa park at nagdulot ng matinding pagkataranta sa mga tao. Habang nagsimulang tumakbo ang lahat maliban sa isang batang babae na gustong panuurin ang nilalang, nagpakita sina Christopher at Nora sa isang helicopter na may dalang mga higanting kampana. Pinalibutan nila ang troll, at tama si Nora, masakit sa tenga ng troll ang tunog. Gayunpaman, ang troll ay hindi rin nag-aatubiling umatake upang ipagtanggol ang sarili, na hinampas ang mga helicopter, nang ang isa ay babagsak sa batang babae, ang troll ay nakakagulat na sinalo ito upang iligtas siya bago ito lumayo. Dahil nangyari ito sa isang pampublikong lokasyon, ngayon ay alam na ng buong mundo ang tungkol sa troll at ang katotohanan papunta ito sa kabisera ng lungsod. Ang mga newscast mula sa bawat bansa ay nagbabalita at ang mga na-record sa telepono ay naging viral sa social media. Nang bumalik ang koponan sa base, hindi pinansin ng galit na Barrett si Nora nang itinuro niya na gumana ang mga kampana kaya dapat nilang subukang muli at pinaalis siya. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Nora si Christopher na umamin na sa tingin niya ay nagkakamali si Barrett at nandyan siya para kay Nora kung sakaling may kailangan siya. Sa conference room, sinabi ng pinuno ng militar kay Barrett ang tungkol sa ilang mapanganib na missile na hindi pa opisyal na naaprubahan. At hindi alam ni Barrett ang tungkol dito, at sinabi ni Andreas na hindi dapat gumamit ng ganon, ngunit pinalayas lamang siya nito sa silid. Dahil hindi siya sineseryoso, nagpa siya umalis at samahan muli si Nora, na sinasabi sa kanya na maghanda dahil lumilikas sila sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Barrett sa TV na opisyal na nag-aanunsyo ng state of emergency at hinihiling sa lahat na sumunod sa utos ng militar at ang mga sundalo ay maghanda para sa susunod na operasyon. Sina Nora at Andreas ay nasa iisang sasakyan at naipit sa trapiko, kaya ginamit ni Nora ang oras na ito upang patuloy na hanapin sa pananaliksik ni Tobias. Ang mga pahina ay patuloy na binabanggit ang sindang at isang bagay tungkol sa isang gatekeeper, na sinabi ni Andreas na maaaring si Rickard Sindang, ang Lord Chamberlain sa Royal Palace. Biglang naalala ni Nora si Tobias na binanggit ang The Palace, The King, Home, bago siya mamatay, at sinabi na kailangan nilang pumunta sa Royal Palace. Tinamahan siya ni Andreas doon at hinarang sila ng mga bantay sa may gate, ngunit agad na pinapasok sila ni Sinding dahil inaasahan niyang tar-ating ito. Ipinaliwanag ni Sinding na iginagalang niya si Tobias, kahit na kinasusuklaman siya ni Tobias, at ang kanyang katigasan ng ulo ay nagpapahintulot sa kanya na maging isa sa ilang mga tao na natuklasan ang lihim sa ilalim ng palasyo. Noong unang panahon, itinuring na swerte ang pagtatayo ng isang palasyo sa ibabaw ng tahanan ng isa pang hari, at ito pala ay itinayo ang partikular na palasyo kung saan nakatira ang Troll King. Dinala sina Nora at Andrea sa isang
Lagusan na puno ng troll bones habang ipinaliwanag ni Sinding na pinatay ng Kristyanisasyon ng Norway ang lahat ng sumasalungat sa kanilang pananampalataya, tinambangan nila ang Royal Troll Family at isang sanggol lamang ang itinira upang maging hari sa bundok. Doon, ikinulong nila ito sa loob ng isang bundok at iniwan para mamatay. Unti na lang ang oras nila at napagtanto ni Nora na si Tobias ay tama, ang Troll King ay uuwi sa palasyo at kailangan nila itong pigilan. Habang tumitingin sa paligid ng mga buto, napansin ni Nora na ang kanyang UV light ay nakakasira diro, na nangangahulugang ang mga kwento ay tama tungkol sa sikat ng araw. Sinabi ni Andreas na hindi nila makokontrol ang araw, ngunit may plano si Nora, at tinawagan niya si Christopher para humingi ng tulong. Maglalagay siya ng isang espesyal na bitag habang hinihikayat ni Nora at Andreas ang troll dito. Samantala ang troll ay dumating sa lungsod, at muli ang mga pag-atake ng militar ay walang magawa, kaya inaprobahan ni Barrett ang paggamit ng mga missiles. Napansin ni Sigrid na ang mga pinuno ay naghahanda na upang ilunsad ang mga missile na iyon at tinawagan si Andreas upang balon siya, na nangangahulugang kailangan nilang maghanap ng paraan upang madelay. Hiniling ni Andreas kay Sigrid na subukang ihak ang sistema ng hukbo upang ihinto ang paglulunsad habang si Christopher at ang lahat ng kaibigan niyang sundalo upang tulungan siya sa bitag. Tumulong din si Sinding na hinihiling sa mga gwardya na ilagay ang isa sa mga bungo ng troll sa pinakamalaking track na mayroon sila, na itataboy ni Nora at Andrea sa paligid ng lungsod upang maakit ang troll palayo sa palasyo. Kailangan ni Sigrid na makapasok sa system nang nakapasok na siya, agad niyang pinipigilan ang mga missile, at may oras na sila Nora at Andrea sa gagawin. Nang lumapit ang troll, humandar sila at ibinunyag ang bungo sa likod ng truck, na naging sanhi para habulin sila ng troll sa galit. Tinawagan ni Nora si Christopher upang sabihin sa kanya na papunta na sila, at sinabihan ang mga kasama. Pagkatapos narating ni Nora at Andreas ang highway nang hindi sinasadyang nalaglag ang bungo. Huminto ang troll para kunin ito, nagdadalamati ito, at tumingin sa refleksyon nito sa isang gusali. Nang sinubukan nitong hawakan ang salamin, ito ay humagulgol, dahilan upang mabiton ang bungo, na nadorodge. Galit na nagparamdam kay Nora kung paano maging mag-isa. Hinahabol sila para sa paghihiganti, iniiwasan ang lahat ng sagabal. Sa base, natuklasan ang pag-hack ni Sigrid at inalis ang kanyang computer para ma-restart nila ang system. Makalipas ang ilang segundo, nakarating sina Nora at Andrea sa lugar na may bitag, kaya tumalon sila mula sa truck upang mapunta ang troll sa gitna. Tinubukan ng troll na tapakan si Nora, ngunit sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay nag-activate ng 12 ng UV lights na pumapalibot sa nilalang at sinimulang sunugin ito. Papalapit na rin ang jet, ngunit nag-alinlangan ang piloto nang makakita ng mga sibilyan sa lugar. Nagsimula ang isang argumento sa base upang makita kung dapat ay abort o hindi, na nagbigay inspirasyon kay Sigrid na suntukin ang tanga na walang pakialam sa kanyang mga mamamayan na ang operasyon ay epektibong na-abort. Si Barrett at ang iba pang mga tao sa base ay nanunood sa kanilang stream kung paano unti-unting namamatay ang troll. Gayunpaman, hindi matiis ni Nora na makitang ito ay nagdurusa at pinatay ang ilaw upang iligtas ito. Naghahanda ang mga sundalo sa pagbaril, ngunit pinigilan din sila ni Nora bago lumapit sa troll sa parehong paraan na ginawa ng kanyang ama. Malumanay na hiniling na bumalik ito sa bundok. Tinitigan siya ng troll, isinasaalang-alang ang kanyang mga salita, ngunit bago ito makapag-react, nagsimulang sumikat ang araw at nasunog ang troll hanggang maging bato. Habang ang lahat ay nagpapakasaya sa kanilang tagumpay, nagbibiro si Andreas tungkol sa kung ano ang dapat nilang tawag sa bagong monumento o burol na ito, at nagpasya si Nora na ito ang Tobias Boulder. Nang dumating si Barrett makalipas ang ilang sandali, pinasalamatan niya si Nora para sa kanyang trabaho. Pinaalalahanan ni Andreas ang punong ministro na siya ay aalis na at sinabi na siya ay magiging isang manunulat na lang. Pagkatapos ay naglakad kasama si Nora, siya ay nag-iisip kung may iba pang mga nilalang na nakatago sa Dovra. Samantala sa kalaliman ng kabundukan, may nagsisimulang gumalaw sa ilalim ng tumpok ng mga bato. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.